Di bang kamayan mo muna, ngitian mo muna yung kapatid mo? Salamat sa Panginoon, nakita pa po tayo ngayon, di ba? Kung siguro, ipapakita lang sa atin ng Panginoon, lahat ng plano ng kalaban natin, araw-araw, siguro matatakot at magugulat tayo, bakit nandito pa rin tayo ngayon? At ipapakita din ni Lord lahat ng favor na binibigay niya sa atin kahit yung iba nga karamihan, hindi na natin hinihingi. Binibigay niya sa atin, mamamangha ho tayo. Dahil kung ang ating kalaban ay hindi tumutigil sa paghanap ng butas sa buhay natin, mas lalo na po ang ating Panginoon. Kaya anuman ang plano ng dyablo, kapatid, huwag po tayong matatakot. Amen? Huwag po tayong matatakot. Dahil ang buhay natin, hindi po hawak ng demonyo. Hindi po hawak ng kadiliman, hawak ng Panginoon. Kaya sa buhay ng mga anak ng Diyos, na tapat na sumasampalataya sa Kanya, wala po tayong dapat ipangamba. Amen? Patuloy lang po tayo sa ating pananampalataya. The Lord Jesus is coming very, very soon. Paglipas ng araw, palapit ng palapit tayo sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At wala ni sino mang makakapigil sa araw na iyon. Kahit si Satanas, kahit ang mga politiko, kahit sinong tao dito sa ibabaw ng mundo, walang makakapigil sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Para sa atin mga anak ng Diyos, ang pagbabalik ng Panginoon ay isang mapagpalang pag-asa. Blessed hope. Blessed hope. Yan po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Pero mo, makakasama na po natin si Kristo habang buhay. At dahil kasama natin si Kristo habang buhay na rin nating i-enjoy ang blessings. Ngayon, ang blessings na nare-receive, naranasan natin, hindi pa po ito ganap. Kaya, paminsan-minsan, nakakaranas pa rin tayo ng karamdaman. Amen? Sakit. Kaya yung iba sa atin, mga may maintenance. Pero sa araw ng ating pagbabalik ng Panginoon, lahat po, amen? Lahat po, perfect. Walang kalungkutan, amen? Don't worry, yung mga may arthritis, may gout, pagdating sa langit, hindi na po kayo paika-ika. Amen? Tatalon at tatalon kayo sa pagsamba sa Panginoon. Kasi doon sa langit, araw-araw ang ginagawa ng mga anak ng Diyos, sinasamba po natin ang Panginoon. At kung dito sa ating worship, nakikita natin itong cross, symbolizes po sa paghirap ng ating Panginoon, doon po sa langit, hindi na po cross ang makikita natin. Mismong ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Are you excited? Kaya po, nung message natin the other week, not last Sunday, kasi si Pastor Monjens yung last Sunday, our message po is, kailangan ho nating magpapatuloy. Amen? May mga problema. Hindi ho talaga natin mapipigilan yan. May mga pagsubok. Pero ang mga ito, kapatid, ay naghahatid sa atin na mas lalo pa tayong lalapit sa Panginoon. Amen? Tingnan mo ang tao pag may problema, di ba? Tawag ng tawag sa Panginoon. Di ba? Kaya yung tingnan mo pag may earthquake, yung mga nag-vlog, di ba? Sumisigaw ng Panginoon, Panginoon. Kaya minsan, niyayanig tayo ni Lord para tumawag tayo sa Kanya. Di ba? Kaya salamat po, sabi ni Lord sa Kanyang salita, pag may mga problema, kahit anuman ang sitwasyon natin ngayon, dapat ang gagawin natin, magpapasalamat tayo. Amen? Magpapasalamat ho tayo. Let us pray. Lord, sa umagang ito,
ikaw po ang mangungusap sa amin. Lord, sa umagang ito, ikaw po ang aming maririnig. Lord, sa umagang ito, ikaw po ang magsasalita at mensahe po ninyo ang aming mapapakinggan. Buksan po ninyo ang aming mga puso at mga isipan na kami po ay hindi lamang hanggang sa pakikinig, kundi excited po kami na gagawin at totop din ang inyong mga sinasabi. I speak blessings sa lahat po ng naririto ngayon at mga nakikinig, nag-join sa worship na ito online. May your Spirit fills our heart, Panginoon. At salamat o Diyos, ang mensahe po ninyo ngayon ay kaya po namin i-apply sa aming buhay. I speak, Lord, curse sa lahat ng mga distraction in the mighty name of Jesus. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw lang at ikaw lang ang aming kasama, walang iba. In the mighty name of Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Ngayon po ay July 19. Parang ayaw magbukas ng laptop. Nahihiya, natatakot, or kailangan ng palitan. No, ganun yun. Anyway, salamat sa Diyos dahil pag hindi nagbubukas ang ating laptop, bukas naman palagi ang ating Bible. Amen? Well, sa totoo lang po ba this week, no? This week po, hindi ko po kayo tatanungin kung nagbabasa ba kayo ng Word of God. Kasi, pag ikaw po ay anak ng Diyos, matik na po yon. Amen? Matik na po yon. Pag ikaw ay anak ng Diyos, matik na po yon na magbabasa ka ng salita ng Panginoon. Okay? Ang tanong ko lang sa inyo, ilang chapter po ang nabasa ninyo this week? Magbibigay ako ng Gcash. G lang, G, walang cash. Hindi, joke lang. Ikaw na lang po at ang Panginoon. Amen? Si Lord, kasi itong mga commitment natin, personal ito eh. Nagbabasa tayo ng Word of God, hindi dahil sinabi ni Pastor. Ha? Nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, hindi dahil sinabi ng tao. Nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon dahil ito po ang sinabi ng Panginoon. Ito po ay inutos ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, si Jesus mismo, ang sabi niya, if you love me, you will obey my command. Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking utos. Ano ba ang utos ng Panginoon? Isa na po dyan ang pagbabasa ng kanyang salita. Ang Word of God, mga kapatid, paulit-ulit kong sinasabi dito sa harapan, binibigay po ito ng Panginoon, hindi lang para sa mga pastor, mga ministro, mga church leaders. Ito po ay para sa ating lahat. Nag-aaral ka man ng seminaryo, hindi, nagbibinta ka lang, nagtinda ka doon sa palengke or anuman ang katayuan natin sa community, kailangan po natin isa-isa magbabasa ng salita ng Panginoon. Nais natin magiging matagumpay against our enemy. Paano tayo magiging matagumpay? Hindi tayo nagbabasa nito. Amen? So kung kayo po, sa linggong ito, simula nung Sunday or Monday hanggang kahapon, kung kayo po ay na-miss ninyo ang pagbabasa ng Word of God, binibigyan pa po tayo ng another chance ng Panginoon. Amen? Kaya, make it number one priority sa buhay natin. Ang oras natin sa Panginoon. Hindi po pwedeng sabihin natin, mamaya na lang pag may oras ako.
Pag sinabi mo yon, naririnig yan ng kalaban at tiyak na tiyak ako wala kayong oras. Pero kung priority natin ang Word of God, kahit gaano karami ang ating mga gagawin sa bahay, kahit yung bahay natin puno na ng labahan, ang sala, kusina at ang likuran, puro na lang labahan. Pagtingin mo sa kortina, puro na dapat ng labahan. Pagtingin mo sa sarili mo, dapat na ring lalabahan. Seek ye first. Amen? Seek ye first. Yung ye po, W ba yung ye? Why? Ano ba yan? Why? Lumang English po yan ng you. Seek ye first. You seek first. Uunahin ninyo ang kaharian ng Diyos. At uunahin natin ang kaharian ng Diyos, hindi lang po sa araw ng linggo. Okay, linggo, ito po ang unang araw. Sunday, unang araw po ito ng buong linggo. Kaya napakaganda po, no? Na ito po yung araw ng ating pagsamba dahil inuuna natin ang Panginoon. Pero hindi lang po nagtatapos doon. Araw-araw, uunahin natin ang Panginoon. Mahalaga yung mga bagay na dapat nating gagawin. Pero mas mahalaga ang salita ng Panginoon, mas mahalaga ang ating personal time sa Kanya. Kaya balikan na naman ulit natin yung story ni Mary and Martha at si Jesus. Di ba? Nung si Jesus dumalaw sa magkapatid na ito, excited si Mary at si Martha. Kaya nga, iba-iba yung paghahanda na ginagawa nila. Si Mary, alam niyang galing pa lang ng biyahe si Jesus. Alam niyang gutom. Physically ang ating Panginoon. Pero alam niya kung ano ang pinaka-priority at pinakamahalaga at alam niya kung saan talaga nalulugod ang Panginoon. Kaya ano ang ginawa niya? Wala siyang ibang ginawa. Umupo lang siya doon kasama at nakikinig sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Si Martha naman, abalang-abala sa kusina, nagluto ng pancake. Nag-prepare ng juice. Anong ipapakain niya sa ating Panginoong Yesus? At napapansin niya ang kanyang kapatid, dahil hindi niya nakitang kumikilos, nakaupo lang doon, akala niya walang ginagawa. Kaya sabi niya, Lord, sabihin mo naman yung kapatid ko, tulungan ako dito sa kusina. Naghahanda ako ng makakain natin. Pero alam niyo ang sabi ni Jesus, hindi niya sinabihan si Martha na masama yung ginawa mo. Hindi. Martha, maganda yung ginawa mo. Pagkain yun di ba? Pero si Mary, pinili niya ang mas. You see? Ang ginawa ni Martha, mahalaga. Pero si Mary, pinili niya ang mas mahalaga. Ano yun? Kanyang personal time sa Panginoon. And that principle, kapatid, hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Kaya kahit kaano man natin ka-busy, I challenge, I encourage you. May personal. Dapat nga, pag marami tayong gagawin, mas lalo nating uunahin ang Panginoon. Kasi doon, bibigyan ka ni Lord ng wisdom, ano ang gagawin mo. Pag nagkagulo-gulo na yung sitwasyon at hindi ka lumalapit sa Panginoon, mas lalong magkagulo yun kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo. Let us, as I said, mahalaga ang ginawa ni Martha. Amen? Kasi kailangan natin kumain. Pero sabi ni Jesus, mas mahalaga ang ginawa ni Mary. Saan tayo sa dalawa? Amen? Amen.
Hallelujah. Pasensya na po, pag inaantok kayo ngayon, wala tayong kape. Then kaninang umaga pumunta ako si Sir July. Pastor, may kape tayo ngayon. Nakalimutan ko talagang bumili. Actually, nag-request pa sila last week. Nakalimutan ko talagang bumili. Nagdala na lang ako ng sili. Pag inaantok kayo, buksan ninyo yung sili, huwag ninyong kagatin para hindi tatakip yung mata ninyo ilagay. Pero lang, baka pag gagawin ninyo, tapos nabulag kayo, ako ang sisihin ninyo, ha? Amen? Pero alam ninyo, wala man tayong inumin dyan, pero pag nandyan po ang presensya ng Panginoon, hindi tayo aantukin. Amen? Kaya I am very confident, kasama po natin ang Panginoon ngayong umaga. Message po ng ating mensahe ngayong umaga, kapatid. Fear God. Matakot tayo sa Panginoon. Allow me to read po dito sa Ecclesiastes chapter 12 or mangangaral. Nandiyan po ba? Fear God. Amen? Matakot tayo sa Panginoon. Kasi minsan, kung hindi man madalas, natatakot tayo sa tao. Pero hindi sa Panginoon. Baliktad. Ecclesiastes or mangangaral chapter 12 verse 13 to 14. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil tungkulin ng bawat tao. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Verse 14, sapagkat hahatulan tayo, mga tao, lahat po ba rito sa loob, mga tao? Baka may alien dito, bumalik na kayo sa Mars. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Amen? Hahatulan tayong lahat. Yung mga mabuting ginawa natin, the Lord says, may reward yun. At yung mga masasamang ginagawa natin na hindi natin pinagsisihan, hindi reward ang ibibigay ni Lord, punishment, parusa. At to tell you, kapatid, kahit yung pinakailalim ng ating isipan, nakikita ng Panginoon. Dahil sa Kanya, walang nakatago. Sa Kanya, walang sekreto. Amen? Kaya huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. Tinatapik ka man ng kapatid mo, ina-appreciate ka man, o binibigyan ka ng certificate of appreciation or hindi, patuloy mong gagawin yun para sa Panginoon. At kung may ginagawa tayong lihim na alam mong hindi nakakagalak sa harapan ng Panginoon, itigil na po natin yan. Hingi tayo ng tawad, forgiveness sa Panginoon, at bibigyan tayo ni Lord ng lakas to overcome those sins. Amen? Kasi paulit-ulit kong sinasabi, ang anak ng Diyos, hindi tayo perfect. Amen? Naniniwala kayo doon? Ang anak ng Diyos, hindi perfect. Kaya minsan, kahit nakikinig kayo dahil hindi perfect, inaantok. Pero, wala tayong, hindi man tayo perfect, wala tayong tinatagong lihim or kasalanan. Amen? Kaya every time tayo bumagsak sa kasalanan, humble yourself immediately. Huwag na po tayo mag-justify at hingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya nga, binigyan niya tayo ng promise, 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive.
confess. Kailangan mong sasabihin. Hindi lang yung nasa isipan. Ang gusto ni Lord, alam ni Lord kung ano ang laman ng isipan mo, pero alam niyang sasabihin mo yan para hindi lang siya ang makakarinig kahit ang sarili mo at ang masasamang espiritu mo at ang masasamang espiritu. Maririnig niyang humingi ka na ng tawad. And then when you ask forgiveness, si Lord, hindi matigas ang ulo, maawain. Pag humingi lang tayo ng tawad, patawarin tayo ng Panginoon. Amen? Lahat naman tayo dito bumagsak, pumalpak. Ako dito napipreach ng Word of God, pero may mga kahinaan pa rin ako. Your pastor is not a perfect, pero hindi ko po tinatago yan. I immediately sinusurrender ko sa Panginoon. Pag may mga naisip akong hindi maganda, biglang pumapasok sa aking isipan, kamukha mo si Ding Dong. Hindi Dantes, ha? Ding Dong Kuites. Pag may sinasabi ko lang yan para at least wala tayong kape, pangtanggal ng antok. I pray to the Lord, pakabanalin mo, sanctify my mind. Lord, sanctify my heart. And Lord, sanctify my mouth. Dinideclare ko po yan. Kasi gera. Ang buhay Kristiyanos, gera. Huwag mong hayaan araw-araw kung ano-ano na lang ang iniisip mo. Dapat ang mga iniisip natin bilang anak ng Diyos ay naka-linya, naka-inline po sa kalooban ng Panginoon. And the Holy Spirit will tell you na mali na yung iniisip mo. Kaya pag sinasabihan ka na ng Panginoon, immediately humble yourself. Huwag ka nang magbigay ng dahilan at mag-justify. Amen? Humble yourself. Dito po, sa binasa natin sa Ecclesiastes chapter 12, narinig ko lang po ito, testimony. Isang head pastor ng malaking church sa US ay involved sa immorality. No? Grabe ngayon. Ang tinatarget ng kalaban, hindi ang tupa, ang shepherd. Kasi pag nasisira na ang testimony, ang integrity at credibility ng inyong pastor, ng inyong shepherd, your pastor is your shepherd, Jesus is our great shepherd. Pag nasisira na ang integrity at credibility, wasak ang church. Diba? Pastor, nagpipreach ng integrity, honesty, holiness, pero siya pala may tinatagong lihim na kasalanan. And you know, pagiging maingat tayo ni Satanas, at first, hindi niya i-expose yun. Kailangan mo nang magkakaroon ng bunga para ang impact ay hindi kalugod-lugod. Ang pastor na ito, inamin naman niya ang kanyang kasalanan. During sa counseling, siya po ay tinanong, Pastor, bakit po ganon? Anong nangyari? Nawala na ba ang pagmamahal mo sa Panginoon? Alam mo, ang sagot ng pastor na ito, sabi niya, hindi nawala ang aking pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga, kinakanta ko pa yung, mahal na mahal kita, Panginoon. Pero nawawala sa akin ang takot sa Diyos. Kaya, nung narinig ko po ang testimony ito, magiging maingat po tayo, kapatid. Hindi ibig sabihin, kinakanta mo yung mahal na mahal kita, Panginoon. Hindi ibig sabihin, nandito tayo sa church palagi. Let us
check our hearts kung nandoon pa ba yung takot natin sa Panginoon. Ito yung takot natin sa Panginoon. Ito yung isang malalim na paggalang natin sa Panginoon. Ito yung takot na hindi nagpapalayo sa atin sa Panginoon, kundi ito ay nagtutulak sa atin upang mas lalo pa tayong lalapit sa Panginoon. Maaari po na may mahal pa rin natin ang Panginoon, pero yung takot natin sa Kanya ay wala na. Kaya hindi tayo magtataka. Galing tayo sa church, pag-uwi, ginagawa pa rin natin yung bagay na alam mong hindi nakakalugod sa Panginoon. Why? The fear of God, the fear of the Lord is not there anymore. Dahil kung may takot ka pa sa Panginoon, kahit mag-isa ka, gagawin mo ang tama dahil may takot, ginagalang at sinasamba mo ang Panginoon. Bakit may ilan sa atin active sa ministry, pero napaka-chismosa? Di ba? Pagtatanungin mo ang taong yun, mahal mo ba ang Panginoon? Ay, of course! May action pa. May koryo pa. Pero bakit napakadali niyang magbigay ng mga exaggerated information? Dahil walang takot sa Panginoon. Dahil ang taong may takot sa Panginoon, kahit yung kanyang sasabihin, maingat tayo doon. Sabi mo, mahal mo ang Panginoon. Pero bakit napakadali at normal lang sa'yo ang magsisinungaling? Bakit? Dahil sa totoo lang, kapatid, wala tayong takot sa Panginoon. At let us be careful. Dahil hindi ibig sabihin, mahal natin ang Panginoon, ay hindi na tayo mananagot sa Panginoon sa mga ginagawa natin. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, pagsisikapan mong gagawin ang mabuti. Amen. Marami pong mga challenges para bumagsak tayo sa kasalanan, kasamaan. Nagulat ako kahapon, the other day. I know, AI po yun. Grabe, dumaan lang sa aking timeline, sabi doon, kung gusto mong manood ng mga bold movies, i-download mo lang ang app na ito. Diretso ko na. Kaya sabi ko sa inyo, sa ating mga cellphone, nandito na lahat. Di ba? Isa sa mga struggles ng church ngayon, holiness. Mga members, hindi na natatakot sa Panginoon, nanonood pa rin ng mga bold movies, mga pornographic videos. Yung ilan sa inyo nga, may app. Taas kamay yung may app. Humingi kayo ng tawad kung mayroon pa. Pero kung sasabihin ko sa inyo, kung totoo yung repentance ninyo, burahin ninyo, kapatid, ang app na yon. Sabi ng hindi siya nalulugod sa bagay na yon. Kung kayo ay may mga app ng isabong, meron. May mga Christian, marami akong mga naririnig na mga Christians na lululong nakatali, hindi man pumupunta sa Kabuyao Coliseum, nandoon sa cellphone. Tama po ba yon? Bakit ginagawa natin ang mga bagay na ito? Sabi mo, mahal mo ang Panginoon. Kasi ang totoo, kapatid, wala tayong takot sa Kanya. Dahil kung may takot tayo sa Kanya, anuman ang ginagawa natin sa loob o sa labas ng ating pamilya, sa loob o sa labas ng ating iglesia, sa private or public life, the same ang ginagawa natin. Gumagawa tayo ng tama ayon sa standard ng Panginoon, ginagawa natin ang mabuti, ginagawa natin ang nakakalugod sa ating Panginoon. Gusto ko lang pong tatanungin sa inyo, ating lahat,
Hindi question. Ayaw ko po kayong tanungin kung mahal pa ninyo ang Panginoon. Ang tanong ko sa inyo ngayon, nandyan pa po ba ang tunay at totoong takot ninyo sa Panginoon? Kung nandyan, patunayan mo sa mga ginagawa mo araw-araw. Haharap tayo sa Panginoon. Judgment. Wala ni isa sa atin ang makakatakas. Napakabuti at napakamaawain lang ng ating Panginoon. Dahil binibigyan yung pagkakataon at favor na binibigyan niya sa atin, hindi niya binibilang. Kasi kung binibigyan lang tayo ni Lord ngayon ng limitation, o hanggang 1,000 ka lang ha, pag umabot na sa 1,000 yung failure mo, wala na. Kukunin na kita sa mundo, dadalhin na kita sa impyerno. Pero hindi. Hindi niya binibilang hanggang ngayon, binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon, pero hindi ito forever. Itong pagkakataon na binigay ni Lord sa atin, dito lang po kapatid, ito sa lupa. Tandaan natin, pagdating sa langit, sa Judgment Day, wala na po ito. Sisingilin tayo. Kaya nga yung binasa natin sa 14, hahatulan tayo ng Panginoon sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya dito sa church, hindi ho tayo nagkilitian. Dinidil natin ang kasalanan. What's the purpose of having a church like this? Hindi lang para mag-enjoy. Kailangang pag-usapan natin ng kasalanan. Without holiness, no one will see the Lord. Amen? I'm not just talking to you. Hindi lang kayo ang kinakausap ko, maging ang sarili ko. The Lord knows sa aking mga kahinaan. But I continually surrender to Him. Yung mga ginagawa kong alam kong mali, dahil pinagsisihan ko na yon at may takot ako sa Panginoon, hindi ko na inuulit-ulit yun. Amen. Hallelujah. Tahimik ang lahat dahil tayong lahat ay tinamaan. Ang taong may tunay na takot sa Diyos ay sinusunod ang utos ng Diyos. Amen? At takot gumawa ng kasamaan. Bakit dapat tayo matakot sa Diyos? Bakit dapat nating katakutan ang Panginoon? As I said, yung takot, hindi yung takot na parang katulad bang nakakita ka ng multo? Na pag nakakita ka, anong gagawin mo? Nakakita na ba kayo ng multo? Wala pa eh, kaya nga multo kasi hindi nakikita eh. Pero alam mo, may mga spiritual forces, no? Kami sa bundok noon, dami naming mga karanasan. Sa panahon natin ngayon, parang hindi totoo, pero naranasan namin eh. No? Ako nakakita na ako, hindi ko lang alam kung anong tao yon, pero sa bayan namin, walang ganung katangkad na tao at hating gabi. No? Hindi ko po kayo tinatakot, pero totoo po ang power of darkness. Yung kapatid ko kasi, sa bundok kasi, sino bang nakaranas ng buhay bundok dito ba? Ay salamat, hindi ako nag-iisa. Yung CR namin, kasi yung CR naman sa bundok hindi katulad ng CR ngayon, di ba? CR namin sa bundok, yung shoot hindi, di ba? Alam mo yung shoot hindi? At nasa labas ng bahay yun. Yung kapatid ko, ginising yung nanay ko dahil gusto niya pumunta sa CR. Yung nanay naman, yung nanay ko, ako ang ginising, samahan ko daw yung kapatid ko. Sobra po ako matakutin noon. Paglabas pa lang ng bahay, binuksan ko yung pintuan. Of course, pinauna ko yung kapatid ko. Ako ang hawak ng flashlight. Pumasok siya doon sa CR. Dahil matakutin, ay nasa bundok, maraming kahoy. Pag ang taong matakutin, may dala kang flashlight, kahit saan-saan ka na lang magano, di ba? Hala. Oo. Hanggang tinamaan talaga ng flashlight,
Yung napakalaking tao, nakatayo doon sa malaking punong kaimito, nakatingin sa amin. Kaya iniwan ko na yung kapatid ko, hindi pa tapos sa siya, iniwan ko na. Sinabihan ko lang siya na may tao. Pero hindi pa siya nakalabas, ako nakapasok sa bahay. Kung nauna siyang lumabas sa bahay, nauna akong pumasok sa bahay. Wala kaming Panginoon noon, pero kung ako, Kristiyana, of course. Walang magagawa in Jesus' name. Amen? Every knee shall bow and every tongue confess. Susul kahit sa Satanas, pag ginamit mo na yung pangalan ni Jesus, hindi niya kayang labanan yon. Pagdating ng pagpasok namin sa bahay, sinilip namin sa bintana, wala na. Pero I know, may mga spiritual forces. Mga ganun. Ba't tayo pumunta sa multo? Amen? Bakit tayo dapat matakot sa Panginoon? Magbibigay lang ako ng dalawang dahilan. Unang-una po, as I said kanina, yung balik pala tayo sa multo suglit, yung pag makakita ka ng ganun, tatakbo ka, di ba? Iwasan mo yun, layuan mo. Pero, itong takot sa Panginoon na sinasabi natin, ito yung napakalalim na paggalang at pagrespeto natin sa Panginoon dahil kung sino siya at dahil sa paggalang na ito, dahil sa takot natin sa Kanya, mas lalo tayong lumalapit sa Kanya. Ang takot na ito ay naghahatid sa atin upang mas lalong lumapit sa Panginoon, hindi papalayo sa Kanya. So bakit tayo dapat ba? Minsan kasi yung Tagalog ko parang baluktot eh. Bakit tayo matakot sa Diyos? Pasensya na po ha. Yung mga bago pa lang sinabi ko na noon, pag ako'y nagpipreach dito, bakit English Tagalog? Alam na niyo ang dahilan, di ba? Now, pag nagtatagalog ako at bigla akong pumasok sa English dahil ginawa ko yun dahil naubusan ako ng Tagalog. English. Pag nagsasalita ako ng English tapos biglang nagtagalog ulit dahil naubusan ako ng English. Hindi dahil magaling ako mag-English. Amen. So, bakit tayo matakot sa Panginoon? Dahil God is holy. Dahil siya'y banal, hindi niya kinukonsinti ang kasamaan. 1 Peter chapter 1 verse 15 chapter 1 verse 15 to 16, banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Sa atin. Kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Magpakabanal kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Ang ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, dapat walang nakikitang kasamaan ang Panginoon doon. Private man or public, wala tayong mga sekreto. Amen? Kahit nga kung anong ginagawa, maglinis, sabi ni Lord, ano mang ginagawa natin, magpakabanal kayo. Kaya pag ano man ang ginagawa natin, kahit sa paglilinis or whatever ang ginagawa natin, gagawin natin with all of our hearts, walang reklamo. Amen? Kahit sa tingin mo, para ka ng, wow, minamaliit yata ako ah. Parang hindi niya ako kilala. Isa yata ako sa mga leaders dito. Bakit ganyan? Bakit ako ang inutosang magbuhat ng mga upuan, magwalis sa sahig? Pero kung alam mo, sabi ni Lord, magpakabanal tayo sa lahat ng ating ginagawa, walang reklamo. Kaya ang mga taong banal, hindi reklamador. Amen? Amen. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. So kung si Lord ay banal, ang inaasahan ng Panginoon, ang kanyang mga followers din ay banal. Ang ibig sabihin ng banal, kapatid, hindi perfect, pero wala tayong tinatagong kasamaan. Amen? Kung ano yung buhay natin sa public, ganun din ang buhay natin sa private. Hindi tayo camouflage. Ha? Hindi camouflage.
Pagkasama mo ay Christian, para ka rin Christian. Ba? Pagkasama mo nag-hallelujah, ikaw din ay nag-hallelujah. Pagkasama mo ay mga unbeliever, para ka rin nag-unbeliever. Halakhakan, tulad ng halakhakan ng mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoon. Amen? Hindi ganon. Kung ano yung buhay natin, iisa lang po ang sistema ng buhay natin. Hebrews 12:14, sikapin ninyong mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao. At maging banal, sapagkat kung walang kabanalan ay walang makakakita sa Panginoon. Ito yung basihan. By the way, first step para tayo ay magiging banal, hindi ang pagiging relihiyoso. First step upang tayo pumasa sa holiness ng Panginoon, receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Yun lang. Suko natin sa Panginoon nating buhay. Hingi tayo ng kapatawaran. Kahit gaano man natin karelihiyoso, kung hindi pa natin tinanggap ang Panginoon sa buhay natin, palpak tayo sa measurement ng Panginoon pagdating sa holiness. Malinaw yun? First step to be holy, hindi ang membership sa kung anumang relihiyon. Only Jesus. Only Jesus. Nais mong katanggap-tanggap ang buhay mo sa Panginoon, give your life to Jesus, accept Him as your personal Lord and Savior. Pangalawa, bakit tayo matakot sa Diyos? Dahil God is our judge. At hindi lang po siya ordinary judge. He is a righteous judge. Ang ating Panginoon ay judge, kaya hindi siya pwedeng bigyan ng suhol. Walang bribery sa Panginoon. Righteous judge, ano yung sukatan ng Panginoon? His holiness, His righteousness, siya ang masusunod. Ang standard ng tao hindi mapagkatiwalaan. Ang justice ng tao hindi mapagkatiwalaan. Pero ang Panginoon, He judge righteously. Amen? Kaya kung gumagawa tayo ng tama, bakit tayo matatakot sa Panginoon? Gumagawa tayo ng tama, bakit na? Yung takot ba na para kang parusahan ako ng Panginoon? Matatakot ka sa Panginoon, kapatid. Parusa ng Panginoon kung may tinatago tayong kasalanan. Ecclesiastes, yung binasa natin kanina sa verse 14, sapagkat hahatulan ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Very clear. Hahatulan tayo ng Panginoon. Walang makakatakas sa Kanya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ninyo ngayon. Hindi ko alam kung anong paningin ninyo sa akin ngayon. Baka tingin niyo sa akin ngayon para nang simang inasal. Hindi ko alam anong laman ang isip niyo ngayon, pero nakikita yan ng Panginoon at yan ang isa sa mga bagay na i-judge tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. 2 Corinthians 5:10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama. So katulad sa binasa natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Nabubuhay pa siya sa mundong ito. Kaya simula nung pagsilang mo hanggang ngayon, lahat po yan nakadetalye sa Panginoon. At hahatulan tayo ng Diyos. Amen? Physical death is not the end of our life. Yung katawan natin, pag namatay tayo, dadalhin sa sementeryo. Pero hindi ito ang katapusan.
Ang tunay na ikaw ang haharap sa Panginoon. Amen? Hahatulan tayo ng Diyos. Kaya dapat matakot tayo sa Panginoon. Pag may mga ginagawa tayo, Lord, ito ba ay nakakagalak sa iyo? No? Magiging tayo, sensitive tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi mismo ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 10 verse 28, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Grabe. Huwag kayong matakot sa gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang, ano daw? Patayin. Pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Hindi sinabi ni Jesus na maghahanap ka ng killer at sabihin, "Hoy, patayin mo ako. Hindi ako natatakot." Hindi ganon. Hindi ganon, ha? Ang sinabi lang niya, huwag kayong matakot sa tao. Dahil ang tao, kaya nilang patayin itong katawan lang natin. Sa halip, matakot tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon, sabi rito, kaya niyang puksain ang ating katawan at ang ating kaluluwa. Kaya kung tayo ay may takot sa Panginoon, wala tayong sikreto. Amen? Wala tayong tinatago. Kung tayo ay may takot sa Panginoon, hindi tayo nagpapakunwari. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ugali ng taong may takot sa Diyos. Unang-una, masunurin sa salita ng Diyos. Masunurin sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi pinipili kung aling utos ang susundin. Hangad niyang sundin ang buong kalooban ng Diyos. Hindi natin pinipili ang utos ng Panginoon. Ito lang, Lord, ang susundin ko dahil ito lang ang gusto ko. Ito lang ang kaya ko. Parang ito ay mabuti. Hindi. Kung ano ang sinasabi ni Lord, kaya nating susundin. Amen? Naalala ninyo si Abraham? Grabe yung life ni Abraham. Nag-iisa niyang anak si Isaac. Grabe yung pagsubok na binigay ni Lord sa kanya. Grabe yung utos ng Panginoon sa kanya. Anong sabi ni Lord kay Abraham? Abraham, dalhin mo yung anak mo si Isaac doon sa bundok na yun, sa Moriah. At ialay mo siya sa akin bilang isang burnt offering. Alay na sinunog. Anong ibig sabihin ng alay sinunog? Ibig sabihin, bago mo ialay si Isaac, papatayin mo siya at ang kanyang katawan susunugin mo. Ialay sa akin. Ikaw, ama, ikaw, magulang, kaya mo bang sundin yon? Ha? Kaya mo? Pagsasabihan tayo ni Lord ng ganon, baka sabihin mo, baka i-rebuke mo. Demonyo talaga to, demonyo to, hindi ito sa Panginoon. Pero si Abraham, alam na alam niya ang boses ng Panginoon. Napakabigat na challenge yun, utos. Nag-isa mong anak, tagapagmana ng kayamanan mo, tapos ngayon, ialay mo, papatayin mo, ialay mo siya sa Panginoon as burnt offering. Ikaw pa mismo ang papatay sa Kanya. Grabe, pero hindi mabasa natin na nag-question at nagreklamo si Abraham. Kinabukasan agad. Nanguha sila ng panggatong. Kasama ang kanyang mga dalawang alipin, naglakad sila. Kasama si Isaac, naglakad sila papunta sa lugar na sinabi ni Lord. Hindi ako as a father, hindi ko lang may describe kung ano kaya ang iniisip, ano ang feeling ni Abraham that time. Pero, confident si Abraham na ang nag-utos sa kanya ang Panginoon. At dahil mahal niya ang Panginoon, hindi niya kayang suwain ang utos ng Panginoon. Mabigat yun. At hindi niya sinabing, Lord, mabigat naman ang utos na yan. Bakit pa si Isaac? Junior ko yan eh. Pwede bang si Ismael na lang muna? Di ba? Anak naman yun si Ismael sa kanyang katulong. Pwede bang si Ismael na lang? Hindi nakiusap si Abraham.
Kung ano ang word for word na sinabi ng Lord, yun ang ginawa. Sinunod ni Abraham. Kinabukasan, pinatagal ba ni Abraham? Baka next week na lang siguro tayo Lord, next week ko na, baka magbago pa po kayo. Di ba? Baka mag-change pa kayo ng mind. Hindi, kinabukasan, sinunod ni Abraham ang utos ng Panginoon. Kaya lang pagsubok yan ni Abraham. At alam ni Lord, hanggang sa pinakadulo ng kwento, willing si Abraham na isoko ang pinakamahalaga sa kanyang buhay para masunod lang ang Panginoon. Kaya baka may mga isa kayo dyan, matagal na kayong sinabihan ni Lord, isuko nyo yan. Amen? Nag-obey si Abraham. Pero alam niyo, habang naglalakad pa lang si Abraham, papunta doon sa place na sinabi ni Lord, si Lord ay naghahanda na rin doon sa lugar na yon ng animal na kapalit doon kay Isaac. Ganon si Lord. Hindi kanya pababayaan. Kaya pagdating doon sa bundok ng Moriah, si Isaac ba ang inoffer ni Abraham? Willing na willing si Abraham talaga. Kasi nga, tinali na niya yung anak niya. Diba? Sabi pa nga ni Isaac, Tay, nandito na, ready na. Ready na po yung altar, ready na ang panggatong, ready na rin ang, anong tawag doon? Itak. Saan ba ang animal na i-offer natin? Nagtatanong si Isaac kasi inosente. Hindi niya alam siya pala yon. Kaya, pinahiga niya. Yung moment na yon, pinahiga niya, si Tatay Abraham, pinahiga niya ang kanyang mahal sa buhay doon sa ibabaw ng panggatong. Dahil yun ang inutos ng Panginoon sa kanya, willingly, I know as a father may struggle doon sa loob niya, pero mas sinusunod niya ang Panginoon dahil alam niya kung sino ang Panginoon at mahal niya ang Panginoon. At habang nakahiga si Isaac doon sa ibabaw ng panggatong, handa na niyang saksakin ang bata dahil susundin niya ang utos ng Panginoon. Pero, sinusubukan lang pala siya ng Panginoon. Paghawak ni Abraham ng kutsilyo, hinawakan, pinigilan agad siya ng anghel. Di ba? Maranasan ni Abraham yon kung hindi siya sumunod sa Panginoon. Kaya sumigaw si Abraham, Abraham, nakita ko na ngayon na talagang willing mong isuko kahit ang pinakameron ka para susundin ako. Patayuin mo si Isaac. Dahil nandun yung isang tupa, nasa puno, kunin mo yun. Yun ang ipalit mo kay Isaac. Pumunta si Abraham doon kasama si Isaac. Bumalik si Abraham sa kanilang bahay kasama pa rin si Isaac. At sa bundok na yon, sumigaw si Abraham ng Jehovah Jireh, the Lord provides. Makakasigaw kasi ng ganun kung hindi siya nag-disobey sa Panginoon? Kung hindi siya nagsunod sa Panginoon? Hindi pinipili ni Abraham ang utos ng Panginoon. Pag si Lord ang nag-utos, sa tingin natin, sa understanding natin, parang mapapahamak tayo. Pero hindi. Sinusukat lang ni Lord ang pananampalataya mo sa Kanya. Up to what extent na willing tayong sumunod sa Kanya. At ganun din ang nangyari sa buhay ni Jacob. Ni Job. Diba? Hindi ko na isa-isa ang buhay ni Job, pero napakasakit nun. Biro mo lahat, isang araw, kahit mga mahal niya sa buhay, lahat ng kanyang kayamanan, nawala sa kanya, isang araw lang. Pero hindi nagreklamo si Job. Ang kanyang takot at pananampalataya sa Panginoon ay nandoon pa rin. Do we have that faith? Nananaig pa rin yung takot niya sa Panginoon. Kaya hindi siya nagkasala. Amen! Sa buhay natin, may mga Isaac tayo ngayon. Matagal na nating inaalagaan yan. The Lord is telling you to give up that Isaac. And the Lord is telling you to give up that Isaac, hindi dahil babawasan kanya ng kaligayahan. Hindi. Dadagdagan kanya ng kaligayahan.
Hindi dahil babawasan ka ng blessings. Dadagdagan ka niya ng blessings. Amen? Huwag ho tayong mawalan ng pag-asa. Sa buhay natin, si Lord pa rin ang masusunod. Pangalawa, ugali ng taong may takot sa Diyos, lumalayo sa kasalanan. Proverbs 18:13, ang pagkatakot sa Panginoon ay pagkapuot sa kasamaan. Hindi pwedeng magsama yon. Sabi mong love mo si Lord, tapos may ginagawa ka pa yung kasamaan, hindi tama yon. Pag love mo si Lord, if you love the Lord, you hate sin. Proverbs 16:13, sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay lumalayo ang tao sa kasamaan. Ito yung demonstration, example, na pinapakita ni Joseph. Si Joseph nandoon sa ibang bayan. Okay, grabe din yung pagsubok ni Joseph. Lumalayo dahil siya may takot sa Panginoon, siya lumalayo sa kasalanan, sa kasamaan. Pero mo araw-araw doon sa bahay ni Potiphar, pag alis ni Potiphar dahil mag-duty as head of the security guard sa palasyo ng Egypt, pag alis ni Mr. Potiphar, tinutokso. Si Joseph doon kasi kinuha siya as servant. Tinutokso siya ni Mrs. Potiphar na gumawa ng masama, immorality. At sabi ng Bible, araw-araw yon. Kasi sabi naman, si Joseph kasi matangkad. Kasing tangkad ko. Guwapo. Doon siya lamang. Nabighani si Mrs. Potiphar. At sabi ng Bible, araw-araw, tinutokso siya ni Mrs. Potiphar. Anong klaseng TikTok ang ginawa niya? Para lang matokso si Joseph. At last final day, dahil si Joseph, napapansin niya may takot sa Panginoon, talagang hinila niya si Joseph papasok sa kwarto. Pero ano ang ginawa ni Joseph? Tumakbo si Joseph palabas, palayo ng kwarto. Yung iba, tumakbo, pumasok sa kwarto. Pero si Joseph tumakbo, lumayo sa kasamaan. Kapag may temptations na, the best and perfect solution, flee! Tumakbo ka! Huwag yung nandun ka, in Jesus' name. In Jesus' name. Tapos nandiyan ka pa rin. Tumakbo ka! Lumayo ka sa kasamaan. In Jesus' name. Hinawakan pa rin yung baso. Nag-rebuke pa. Left. Right. Wala nakakita eh. Amen. Kung nakaya ito ni Joseph, kaya mo. Kaya ko. Pero mo si Joseph, nag-iisa na lang doon sa Egypt. Wala yung pamilya niya. Pwede na niyang gagawin lahat kung anong gusto niya. Pwede na siyang magwala doon. Pero kahit si Joseph malayo sa kanyang pamilya, malayo sa kanyang mga mahal sa buhay, malapit pa rin siya sa Panginoon. Takot pa rin siya sa Panginoon, kaya ayaw niyang gumawa ng kasamaan. Tumakbo, palayo sa kasamaan. Hindi lumapit. Amen? Kaya, Joseph was not an ordinary man. Was not an extraordinary. Hindi siya Superman. He's just like us. Pero may takot sa Panginoon, kaya intentionally lumayo sa kasamaan. Amen? Hindi niya sinabing, last na lang ito, Lord. Isang, ano na lang. Isa nga. Kinabukasan may nag-offer. Another isa na lang. Amen? Hindi ho natin pwedeng paglaruan ang enemy. The enemy is so serious to destroy our life at hindi siya nagbibiro. The enemy is roaring like a lion. Naghahanap siya kung sino ang kanyang mabibiktima. At alam ko po, dahil ikaw, anak ng Diyos, ikaw ay isa sa listahan
na mabibiktima ng enemy. Nakaupo ka pa lang dyan. Ginagamit na niya yung spirit of drowsiness para habang nakikinig ka, natutulog ka. Enemy yun. Attack yun. Pangalawa, pag hindi ka kayang patulugin, may maghihintay sa labas o maghihintay sa bahay para sumuko ka lang. Pero kapatid, kaya mo yan. I can do all things. Amen? I can do all things. Kaya kong gawin lahat ng bagay through Christ. Through Christ, hindi sarili natin. Because Christ gives us strength. Okay, lumayo sa kasalanan. Number 3, namumuhay ng may integridad. Integrity is when your words and actions agree. Integrity is when your words and your actions agree together. Yung integrity ay yung salita mo at yung mga sinasabi mo at ginagawa mo ay nagsang-ayon. Hindi pwedeng ito yung sinasabi mo, tapos nakikita ng mga tao, ito yung ginagawa mo. That is not integrity. According to Dr. Miles Monroe, integrity is when your public life and private life become one. Sabi ni Dr. Miles Monroe, ang integrity daw is that ang buhay mo sa public at buhay mo sa private ay isa lang. Nakuha ninyo? Amen? Kung ano yung buhay mo sa private, ganun din ang buhay mo sa public. Walang pagpapakunwari. Kaya yung sabi ko, walang tinatago. At alam niyo, most of the time, ang bawat isa sa atin, hindi lang mga leaders, sa bawat Kristiyano, pumabagsak tayo sa integrity doon sa mga maliliit na bagay na akala natin walang saysay. Doon, madalas, punta ka dyan madalas kung kayo ay taga San Isidro, punta kayo dyan sa, St. Isidro ba yan, di ba? Pagpasok mo sa gate, may mga sakyos yan. Sakyos ba yan? Security guard pala. Naghihingi ng ticket. Bago ka makapasok, pag hindi ka nakatira sa loob, magbayad ka ng 10 pesos, di ba? Kung wala kang integrity, pwede mo namang sabihin. Alam ko yun kasi madalas kaming dumadaan dyan eh. Kaya lang minsan, may mga times, lalo na paggabi, na free kami. Kasi kahit naka-helmet ako, may guard dyan na malayo pa, wow, si pastor! Kaya pag nagbigay ako ng 10 pesos, huwag mong tanggapin yan. Free na yan kay pastor. Para ako yatang celebrity Kaya hindi ako nagmamayabang sinasabi ko lang siya. Paano niya nalaman? Naka-helmet nga. Alam mo niyo, yung helmet ko, itim pa nga kaya para hindi ako makilala. Pero pag lumalapit na yung motor namin, si pastor! Kaya nagbigay ko na. Ilang beses nangyari yon. At least sila ang nag-wave. Kaya, pilitin ko man. Actually, pinilit ko, pero ayaw lang tanggapin. Di, salamat, praise the Lord. Pero, my point here is, halimbawa, sinisingil ka ng guard. Talagang dadaan ka dyan kasi pupunta ka para makaiwas ka ng traffic dito sa 7-Eleven, di ba? Sasabihin mo sa guard, dyan lang ako sa, unahan, may pupuntahan lang ako. Kaya hindi ka pinabayad ng 10 pesos. Pero actually, ang purpose mo ay dadaan ka talaga, pupunta ka ng ibang lugar, dumaan ka lang doon. Dapat magbayad ka ng 10. Ngayon, sinabi mo na dyan ka lang sa loob, may pupuntahan ka lang, kaya hindi ka pinabayad ng 10 pesos. Kala mo ba, kumita ka doon? That's integrity. Kaya tayo mga anak ng Diyos, pag may mga transactions tayo, I don't suggest mga shortcut. Nandoon nangyari ang mga kalukuhan. Kahit sa mga bagay na yon, sinusukat ang ating integrity. Last time sinusukat ang integrity ko, alam nyo yung, sasabihin ko lang sa inyo Noong Saturday, bumili kami ni Mrs. ng 3 manok doon po sa Mabuhay. Niluto po namin yan kasi babaonin ng mga boys natin papuntang security bank kasi nagbuhat ng mga gamit. Gumising po ako ng madaling araw, hiniwa ko yung 3 manok, niluto ko po yon, inadobo. Nung naluto na, tinikman ko, wow, sarap. Hindi. Sabi ko,
Ako naman ang nagluto. Kami naman ang bumili. Yung motor namin, mag-gas ng motor namin. Di ba? Sa amin yon. Yung gas ng pangluto sa LPG, amin yon. Kaya sabi ko, bawasan ko lang ito konti para at least may ulam na kami pang umagahan. Pagising ni Mrs. at saka sa anak ko, may ulam na kami. Tinignan ko yung reasons, parang valid. Pero mo, kami pang bumili. Yung gas ng motor ko, hindi na ako naglakad doon. Yung gas ng ginamit ko sa pagluto, yung oil, yung mga ingredients, at saka yung lakas ko, at yung talent ko. Joke lang. Hindi kasama yung talent. Ha? Lahat parang valid. Kasi yung sabi ni Mrs., bibili kami doon, maghingi kami ng resibo para i-refund namin. So hindi na sa amin yun actually. Kasi plano namin magpa-refund eh. Kaya nung napatapos ng maluto, maghiwalay ako kahit kunting ano lang. Napakalakas po ng conviction. Alam niyo yung conviction na sinabi sa akin? Oops. Di ba madalas kang nagpipreach ng integrity? Oo. Si Lord naman, OA. Ito lang? Hindi. Kahit sa mga bagay na yon, hindi naman nyo alam. Yung mga lalaki, hindi naman alam kung babawasan ko yon. No? Tapos, valid ang reason ko. Kami lahat pumunta doon eh. Pero ino-offer kasi namin yun sa Lord. Kaya nung magkuha na sana ako ng kunting bowl, kasi mag-separate na ako, napakalakas po ng conviction. And it reminds me about the word integrity. Dinala yung ulam, dinala ng mga boys sa security bank na kahit isang kutsarang sabaw, walang naiwan sa bahay. Nagagalak lang po ako dahil pumasa ako sa pasulit na yon. And that's integrity. Doon madalas tayo bumabagsak sa mga akala natin na mga bagay na maliliit lang eh. At saka, deserving naman kasi biro mo, ako talaga ang nagluto, ako pa na ganyan. Grabe, hindi naman kahit konti, hindi man lang makatikim. Pero ano ba talaga ang sinabi ni Lord? Di ba? Ano ba talaga ang sinabi ng Holy Spirit? Integrity. Kung talagang may takot tayo sa Panginoon, naglalakad tayo na may integridad. Amen! Hallelujah! Kaya wag po nating ismulin yung mga maliliit na bagay. Doon tayo sinusukat, sinisimulan ng Panginoon. Just obey kung ano po ang sinabi ng Panginoon. Ako, sinishare ko po yung testimony iyon just to tell you na kahit ako sinusubukan, binibigyan ng examination ng Panginoon. Amen? Pakita natin sa Panginoon na kahit sa mga maliliit na bagay, ginagawa natin ang tama. At pag sinabi ng Panginoon, wag na ho tayong magbigay ng dahilan. Justification. Ano man yung mga sinasabi sa inyo ni Lord na alam mong sinusukat ng Panginoon ang integrity mo, just obey, kapatid. Just obey. Ginagawa natin ang lahat hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon. I like the I feel I see in my church na pagdating sa integrity, sa lahat ng area ng life natin, mapagkakatiwalaan tayo. Amen! Mga anak tayo ng Diyos na hindi mapagkunwari. Hindi man tayo perfect, pero with all of our hearts and strength, sinusunod natin ang utos ng Panginoon. Hindi tayo mga hypocrites. Amen? Hindi tayo mga hypocrites. Ano yun? 3. Para magtapos na tayo. Pasunurin. Salita ng Diyos.
Sa Diyos ha, kasi minsan masunurin tayo sa tao eh. Lumalayo sa kasalanan, hindi lumalapit. Amen? At namumuhay ng may integridad. Proverbs 10:9, ang lumalakad ng may integridad ay lumalakad ng tiwasay. Okay? Pareho ang buhay sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. That's integrity. Pwede ho tayong tumayo lahat. Hallelujah. Salamat Lord at tinamaan kami ngayong umaga sa iyong mensahe. Hallelujah. Alam po namin minsan masakit at mabigat. Pero sinasabi po ninyo ito sa amin dahil mahal po ninyo kami. Hallelujah. Salamat for correcting us through your word. Salamat Panginoon. Tayo po'y manalangin lahat. Just receive kung ano man yung sinasabi ni Lord sa inyo ngayon. Receive it. Lord, I receive it and I will do it. Hallelujah. Let's declare it. Salamat Panginoon. Salamat Lord ang bawat isa sa amin. Lord, salamat for putting in our hearts ang tunay na takot sa inyo, Panginoon. Kaya ang aming paglilingkod sa inyo, walang reservation, walang tinatago, walang pagpapakunwari, Panginoon. And thank you, Lord. I speak blessings sa bawat isa na naririto ngayon. Lord, hindi ko po alam ang kanilang mga personal and private life. Ngunit alam mo, Panginoon. And Lord, kung ano man ang kanilang mga struggles, I ask and I pray for breakthrough in the mighty name of Jesus. Breakthrough in the mighty name of Jesus. Lord, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Mamumuhay kaming may takot sa inyo. Araw-araw. Ano man ang sasabihin ng tao, hindi kami matatakot. Matatakot kami sa inyo. At patuloy naming gagawin ang nakakalugod sa iyong harapan. Thank you, Lord, sa message niyo po. Ngayong umaga, tulungan niyo po ang bawat sa amin na hindi lang po kami listeners, hindi lang kami tagapakinig ng inyong salita. Kami po ay doers. Ginagawa namin kung ano ang sinasabi mo. I speak blessing sa lahat ng naririto, lahat ng men, lahat ng women, lahat ng young people, lahat ng kabataan. In the mighty name of Jesus. Lord, be glorified sa buhay namin. Lord, sanctify our hearts. Sanctify our hearts, Lord. Sanctify our mind. Sanctify our mouth. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name.